Puntahan natin yung mga nangyari nung weekend. Abay, tagapagmana. Ay, Tagapagmana ito Ng alin? ng PDP Laban. Akala ko ang mga magmamana ng PDP Laban, yung mga the likes of mga Senator Coco Pimentel. oo. nga, Yung mga no, dating may oo, hawak ng dati. PDP Laban. Ibang Faksyon. faksyon. So, Nagkaroon ng issue yung So, PDP. nag-resign si Senator Robin Hood Padilla. to give way. Oo, to give way diba? sa tagapagmana. So ano ang tingin ng mga observers po dito sa mga nangyari pong political movements, lalo sa PDP Laban? Nung weekend dito nangyari sa may Club Filipino, mga kapatid. Kapitbahay natin. Kapitbahay natin. So lumalabas, tingin ng mga observers dyan, mga political observers, Plan B daw ito. So may Plan A Plan is B, is VP Sara. Oh. Plan B daw, yan ang tingin ng ilang kongresista kay Davao City Mayor Baste Duterte na pwede daw tumakbo bilang Pangulo. Sakali daw kasing ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment, ang isa sa parusa ay perpetual disqualification from holding any public office. Nitong weekend lamang po, pinangunahan ni Mayor Baste ang paglunsad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability or RAGE Coalition. Pero hinahanap po ng mga tao, ayaw kami sagutin ng PDP Laban Saan daw galing yung E? Eh, yun din Exactly. Yan ang din yung pinag-uusapan namin kanina na parang hindi ba dapat raga? Raga. Saan ang galing daw galing yung yung E? E? Tanong nila yon, hinahanap, tinatanong namin sa PDP Laban, walang sumasagot. Itinalaga po siyang bagong presidente ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP Laban National. Ano po? At sabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, kabado po yung kampo ng mga Duterte, kaya binigyan nila ng national platform si Baste para maging alternatibong kandidato. Pero ganyan po talaga mga partido, pinapasa-pasa po. So, siguro talagang kailangan ng ipasa sa isang Duterte, so pinasa na po nila. Sa Club Filipino pa po nangyari ito. Eto, pakinggan natin Pakinggan yung sinabi ni Mayor Baste. Lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansariling nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Ano ba? Baka naman hyperbole rin yun. Oo, pwede nga. Usually ganun sila Oo. So, sanay na kasi tayo pag Duterte na baka may ibang ibig sabihin. Pero marubtob lang yung pagkasabi. Pero baka ibang ibig sabihin. Pero bahala na yun. Kasi may mga nagsasabi, aside from hinahanap na yung letter E doon sa rage. Kanina hinahanap ko rin yan sa mga balakabay. Sinasabi din nila, Ano ibig sabihin ng rage? dapat daw tignan ng otoridad kung ano daw yon, Threat. threat daw pero hindi na kayo nasanay, di ba? Sa tagal ng panahon nagko-cover sila Baste dyan sa Malacanang nung PRRD time, bukas iba na ibig sabihin noon.